gain? The answer is corruption. Letter A. Number 1 is letter A, corruption. Next, proceed na po tayo sa number 2. It is the unreasonable, unnecessary, and excessive use of force. O, natakal na natin kanina. What is the answer nga po? What is the answer? Baka makakalimutin kayo agad. So, what is the answer? Letter B. Ano? Police brutality po yan. Police brutality. Ano naman, kapag sinabing, kapag sinabing ganito na ang definition niya, may included or kasama na yang actions ng cruelty na yan. And excessive use of force. Excessive use of force. Ano na ang magiging tawag po doon kapag may cruelty na nakasama? Ano daw? Wait lang po ha. And excessive use of force. Ano daw po kapag may cruelty nakasama na? Anong magiging sagot na natin? Ano nang magiging sagot? Ang right term na kapag may cruelty na kasama, unreasonable, unnecessary, and excessive use of force, ang magiging answer na is oppression na po ang tawag doon. Ano? Oppression. Double P nga bang oppression? Wait lang ha. Oppression. So, oppression na po ang tawag ha kapag may cruelty na included na dyan sa force po na yan. So, number 2 is the answer kapag unreasonable lang ha. Tandaan yung mga words or term na kasama. Unnecessary and excessive use of force. Tatlo, no? Tatlo yung term. So, police brutality. Kapag may kasama po na cruelty dyan, sa ano daw, sa ini-inflict na force na yan is, ang isasagot nyo po is oppression na po ha. Oppression na po ang tawag doon. So, number 2 natin is bravo. Next number. Next number. Number 3. An example of police immorality is blank. Police immorality po ha ang tinatanong. Alin daw po dyan ang example ng police immorality? A. Going to the office not in uniform. B. Living with a woman not his wife. C. Smoking while patrolling. And D. Always absent from his post. Ano daw po ang example ng police immorality? The answer is letter B. Ano? Living with a woman not his wife. Bakit? Ang tinatanong po ha is police immorality, hindi immorality itself. Ano? So yan, saan papasok yan? Papasok yan doon sa pinag-uusapan nating PNP core values. Ano? Saan yan? Under ng PNP core values papasok. Yun po yan papasok sa sanctity. Sanctity of marriage and respect for women and respect for women. Ano? So, iniingatan daan ang mga kababaihan kapag ikaw po ay nasa loob na or kasama ka na dun sa mga personnel. Ano? O members ka na ng either man yan ay sa PNP, ahensya ng PNP, ahensya man yan ng BFP, and ahensya man yan ng BJMP po. Ano? So, number 3 natin, police immorality ang tinatanong ha. So, magiging maingat kung ano ang nasa question. Huwag niyong kakalabanin. So, the answer is letter B. The example of police immorality is living with a woman not his wife. Next, number 4. Considered as the highest form of love in the PNP hierarchy of police values. Alin daw po ang kinukonsidera na mayroong highest form of love in the PNP hierarchy of police values? A. Love of women. B. Selfless love of people. C. Love of God. And D. Love of power. So ano daw po ang kinukonsidera na may highest form of love in the PNP hierarchy of police values? So, tama po ano, the answer is love of God. Kasama pa rin yan sa ating PNP core values. Ano, kung saan ang number 1 nga po is the love of
God or ang may pinakang highest form of love. Ano, when we are talking about PNP hierarchy of police values. Ano yung pangalawa sa ating PNP core values na tinatawag? Yun na nga kanina, ano, the respect. Unahin pala muna natin yung respect for authority. Ano, so ano yung respect for authority na yan? Syempre, 'di ba? Every rank has its own privilege. Ano, kung ikaw man ay nakakababa pa or nasa baba ka pa lang posisyon, ano, diyan sa kung saan nasaan ka man pong agency. So anong trabaho mo, ang primary ano mo po gagawin? Irerespeto mo kung sino yung mga nakakataas po na ranggo sa iyo. Ano? So, in a form of what? Siyempre, kapag nakakasalubong mo yan, halimbawa yung mas mataas ang ranggo sa iyo, ano, sasaluduhan mo with addressing the title of sir or ma'am po. Ano? Next sa ating PNP core values is yung magkakaroon ka ng selfless love na tinatawag. Ano? And service to people. And service to people. Bakit magkakaroon daw dapat ng selfless love? Selfless love and service. Wait lang. And service to people. Bakit daw po dapat ang isang police officer is magkaroon ng selfless love and service to people? Kasi dapat ang inuuna po, the PNP member shall always uphold the public interest po ha, other than his or her personal interest. So yun po ha, kapag sinabing ang PNP members dapat daw ay may selfless love and service to people. Number 4 sa ating PNP core values is yung nasa kaninang question sa ating number 3. Ano? The sanctity of marriage. The sanctity of marriage and respect for women. And respect for women. So, pwede po ba pahiin ni ma'am? Ito lang nasa ibabaw, yung 1 and 2. Nakopya na po ba yung 1 and 2? Pahiin lang po ni mama para maisulat yung number 5 and 6. So ano po yung kasunod? After ng sanctity of marriage na yan and respect for women. So number 5 is mayroon tayong tinatawag na responsible. Dapat daw po ang isang police officer is magkaroon ng responsible dominion. Responsible dominion and stewardship. Stewardship over material things. Over material things. So, wag kang magiging biktima or ikaw mismo yung gagawa ng mga illegal activities kapag nasa serbisyo ka na, no? Example nga, yung mga corruption. Either man po yan ay minor type or major type of corruption. And kasama din, syempre, yung mga different kinds of bribes, ano, na pwede nating ma-encounter kapag tayo ay nasa serbisyo na. And lastly is, under ng PNP core values is the truthfulness. The truthfulness. So, yan po yung ating anim, ano, under ng PNP core values. So, sa number 4, considered as the highest form of love in the PNP hierarchy of police values, the answer is love of God. Ano? Charlie. So, number 4 po natin is Charlie. Next, number 5. PNP members shall conduct themselves properly at all times in keeping with the rules and regulations of the organization. This commitment to police professional conduct is simply known as blank. So ano daw po, saan papasok na commitment to police professional conduct base sa statement na tinatanong dyan po sa number 5 natin? A. Discipline, B. Delicadeza, C. Devotion to duty, and D. Dedication to work. Ano daw po yun? Saan daw po papasok yun? Kung saan ang PNP members na dapat daw po lagi is conduct themselves properly at all times in keeping with the rules and regulations. So what is the answer? A, B, C, or D? So number 5 natin is, so maraming tumatama, ano? Letter A, discipline po. Papasok yan sa police, under ng police professional conduct na tinatawag po nating discipline. Ano? So ano-ano, yung familiar po ba kayo doon sa PNP?
PNP standoff basic issue. PNP standoff basic issues. So, familiar po ba kayo dyan? Kasama pa rin dyan yan, discipline natin tinatawag. So, yung number 1 na nagiging problema and dapat na maging actions ng ating mga PNP members or kapulisan, number 1 na nagiging problema is the PNP image. The PNP image. Nagiging problema po yan. Kinakaharap po lang mga kapulisan yan. So, ano dapat nga po ang pinoposes under ng PNP image na yan ng ating mga kapulisan? Ano daw dapat ang pinoposes na virtue ng ating mga kapulisan para daw po ma-maintain or ma-enhance yung PNP image nating tinatawag? Ano-ano nga daw po? Yan, tama po yung honor, integrity, valor, kasama din yung humility. So yan po yung kailangan na dapat ipoposes ng ating police officer. So number 2 sa PNP standoff basic issue natin is tinatawag din natin career management. Career management. So under ng career management po na yan patungkol lang yan doon sa pagpo-formulate ng mga policies or plans na saan po nila gagamitin. Nagagamitin nila in the process of recruitment and upon hanggang doon po sa process ng pagre-retire ng isang police officer. Kung hanggang saan po yung haba ng pagbibigay niya ng serbisyo kapag siya ay nasa under na ng agencies na yan. Either nga po yan ay PNP or BFP or BJMP. So, tandaan lang, laging keyword lang na tinatandaan dyan ni ma'am is, ito po yung process na kinakandak during mula sa recruitment recruitment up to retirement. So, nagpo-formulate po dyan ng plans and policies. Recruitment up to retirement. So, yan lang yung keyword na tinatandaan ko para hindi ko siya i-memorize lahat. Yung word by word na under niyan kapag sinabing career management. And kasama pa pala dyan sa career management na yan, yung pong pagsasagawa ng tinatawag nating Human Resources Development Program. Human Resources Development Program. So, kasama po yan dyan. Under po yan ng career management. Number 3 sa ating PNP standoff basic issue is yung tinatawag nating police management lifestyle. Police management lifestyle. Kung sa career management, it is the conduction or formulation of policies and plans upon recruitment up to retirement. Sa police management lifestyle naman ang pinag-uusapan dito, it is the consideration. Ito po ang consideration or tinatawag na primary basis. Consideration or primary basis for the selection. The selection of personnel. Saan naman? Kung sino ang ilalagay for employment and kung sino naman ang ilalagay for deployment. So yun po under ng police management lifestyle natin. It is the consideration, primary basis for the selection, for employment. Employment and for deployment. So malinaw po ang pinagkakaiba ng career management sa police management lifestyle. So malinaw po yung kanina is upon recruitment and retirement. Ito namang number 3 natin, tandaan nyo lang yung keyword na for employment and deployment. So yan yung primary basis under ng PNP standoff basic issue. Number 4 natin is yung tinatawag nating equality. Equality in service. So, coming from the word equality, syempre dapat merong equal distribution dyan ng opportunity para sa lahat po ng members, ng members ng ating PNP agency or organization. So, in general po, anong pinagkaiba ng equality sa equity? Equality versus equity. So, in general, anong pinagkaiba
ng equality versus equity na yan. Ang pinagkaiba lang naman po ito differences. Difference. So, ang pinagkaiba lang naman po niyan is yung sa taong involved. Ano, sa equality, pantay-pantay, syempre. Oo, pantay-pantay po tayo sa equality. Samantalang sa equity naman, dyan binibigyan ng chances. Ano, either man kung ikaw ay may kapansanan. Ano, it's either titingnan kung capable ka pa naman po. Ano, capable ka pa naman na mag-ano daw po, magtrabaho or magpasan noong pong duties or responsibilities na pwedeng iatang sa iyo. Ano, kung sa equality, syempre dapat yung tao is in normal condition. Ano, samantalang sa equity, possible dyan na yung taong involved is mayroon pong special or yung tinatawag nating special person. Ano, so ang similarities nila is parehas po yung equal distribution ng opportunity. Similarities. So ang similarities po nila ay wait lang, tahiyin natin. So ito po ang differences, ang similarities parehas po yung equal distribution. Distribution of opportunity. So, yun po ang pinagkaiba. Sa equity binibigyan ng chances pa rin. It's either ikaw man ay may kapansanan. Binibigyan ka ng chances dahil nakikitaan ka ng possibility na kaya mo pa naman. Ano? So, next natin is number 5 is yung term na delikadesa. Ano? So, ano naman pag sinabi nating delikadesa? Yan po yung kasama sa amin nung kami ay nag-take ng board exam noong December 2022. Yung term na delikadesa na yan. When we are saying delikadesa, ang PNP officer daw po dito ay merong have strong moral courage. Have strong moral courage. And kaya niya or willing siyang mag-sacrifice ng kanyang self-interest na tinatawag. So yan po kapag sinabi nating delikadesa. So yan ang ating number 5 sa PNP standoff basic issue. Wait lang. Dito na lang natin pala isulat sa yung kadugsong sa notes para dire-diretso. So number 6, ito po yung kadugsong Wait lang, ating i-zoom. So number 6 is meron din tayong term na police lifestyle. So ano lang tatandaan mo dyan? Opo, pwede. Later po itataas natin. So ano daw dapat lamang ang iyong tandaan when we are saying or talking about police lifestyle? Kailangan lang manirahan or mabuhay ang isang PNP member or police officer in a simple or modest life. Bakit? Dahil hindi ka naman pwede na mabuhay ng extravagant or bongga. Lalo na magkano ng sinesweldo ngayon or basic salary ng ating mga kapulisan? Ano na po ang mga yung basic salary? 27 po ba or 29? Diba usually kung 27 man or 29 yung nare-receive mong income sa buwan-buwan, hindi ka naman kaagad po makakapag-provide or makakabili ng mamahaling sasakyan. Lalo-lalo na ng sports car. And pa, hindi ka agad makakapagpatayo ng